Magandang araw mga friend, panibagong video na naman tayo. May tutorial naman tayo gagawin. Dito ang Helix 230 na ito, natakpan nito sa atin kanina. Hindi daw umandar. Dito mga friend, ituturo ko sa inyo kung paano ito troubleshoot ang ganitong pangyayari kapag naka-encounter kayo sa inyong motor. Una, para umandar ang motor, gaya nito na FI, dapat may battery siya, may kuryente, may compression, at may gasolina. Kailangan alin man sa apat, present sila lahat. So dito, check muna natin una yung kanyang battery. Dito muna tayo sa kanyang panel gauge. On natin. So goods naman ang kanyang battery, may kuryente siya, wala namang check engine naka-indicate. Try natin yung push button. Gumagana naman kanyang push button. Try natin ang kanyang kuryente sa spark plug. Ang spark plug lens para nito mga friend is 14mm, kasi yung spark plug na pwede sa kanya is yung spark plug ng Ninja 250. Katulad lang sila, Helix 230 at Ninja 250, katulad ng spark plug. Nang i-check natin ang kanyang ignition coil, walang kuryenteng lumalabas. So dumirekta na naman tayo patungo sa ating tangke para ma-check natin yung ating fuel pump kung tumutunog ba. Check natin ang kanyang fuel pump kung tumutunog ba. Switch on natin yung kanyang susian. So yung kanyang tangke. Dito mga friend, wala tayong narinig na tunog. Mingaw yung kanyang fuel pump. So meaning walang signal mula sa kanyang ECU na tumatakbo, nagbigay ng ground para gumagana yung ating fuel pump. So dito mga friend, focus tayo sa wiring kasi walang kuryenteng lumalabas, hindi rin tumutunog yung kanyang fuel pump. So meaning may diferensya ang kanyang wiring. Sana hindi ang kanyang ECU ang sira. Pero posible nito, sa tingin ko kasi nasa labas ito naka-park. Siguro maingat-ngat ito ng daga. Tingnan natin. Dito sa kanyang body cover sa bandang kaliwa, dito nakalagay ang kanyang battery. At dito din ang kanyang fuse. So check muna natin ang kanyang fuse. Sa pag-check ng ating fuse, gagamit tayo ng test light. As usual pa rin, check. Test light pa rin gagamitin natin dahil positive yung hahanapin natin. Yung ating test light clip, lagay natin sa ground. Bahala na kayo kung saan nyo ilalagay, sa body ground ba or sa ground ng battery, pero sa akin gusto ko yung dito sa ground ng battery. Check natin ang ating test light. Good shot yung test light, gumagana. So isa-isa natin i-check yung kanyang fuse box. Kung makikita natin sa kanyang fuse box, may diagram dito. Sa pinakababaw yung kanyang signal light, ang sa sunod yung kanyang headlight, ang pangatlo sa kanyang ignition, ang pang-apat sa kanyang speedometer, at nas pinakababa yung kanyang FI, yung kanyang fuel injector. So tingnan mo natin, dito tayo mag-focus sa FI at sa kanyang ignition. Itong 10 amperes, dalawang 10 amperes. 10 amperes yung sa ignition at saka 15 amperes yung sa FI. Check muna natin. On natin ang susian natin. Kailangan naka-on natin susian. Natin ignition. Goods naman ang linya ng kanyang ignition. Kanyang light, okay. Signal light, goods rin. Sa kanyang FI, walang kuryente pumapasok sa kanyang FI. Nakikita natin na walang kuryente. So hugutin natin yung 15 amperes na fuse. Check natin ang linya ng kanyang fuse sa kanyang FI dito. Dito sa bandang kabila, ito yung galing sa ating susian. Lahat ng ito may kuryente. Diyan, may kuryente. So sana dito rin may kuryente. So goods, may kuryente na pampasok. Pero kaso gina, nung tinis natin ang kanyang fuse, walang kuryente lumalabas. So may spare naman tayo na fuse dito. Dito ko gagamitin natin ito. Bago pala natin
Inilagay yung kanyang fuse. Nilinis muna natin yung kanyang terminal ito, para maiwasan natin yung loose contact. Test natin yung bagong fuse na nilagay natin mga friend. Ito yan, kuryente na, may kuryente nang lumalabas. Tingnan natin kung may kuryente na bang pumapasok sa ating ignition coil. Test natin yung ignition coil kung may kuryente na bang lumalabas. Kailangan naka-body ground siya. Dito sa kanyang ignition coil, kailangan may kuryente lumalabas dito. Push button natin. Yan, may kuryente na lumalabas. Try natin ibalik yung kanyang spark plug cap at sa kanyang spark plug. Check natin ulit yung kanyang spark plug kung may kuryente bang lumalabas. Ganun pa rin ang proseso, naka-body ground pa rin siya. Tapos switch on, tapos pihit, sabay pihit sa push button. Yan, may kuryente nang lumalabas sa ating spark plug natin. Balik natin siya. Check muna natin yung kanyang fuel pump kung tumutunog na ba. Off natin, on natin ulit. Ayan, tumutunog na siya. So testing natin, paandarin mo natin. Yan, mandar na mga friend yung ating KLX 230. Yan siya. Painitin mo natin ng konti yung ating makina. Yan. Off natin. Start natin uli. Yan. Mandar na siya. Yan, ito na siya mga friend. Tapos na natin ginawa. Start natin. Yan, good siya, mandar na siya. Good na siya yung KLX na 230 na ginawa natin. Recap ko lang mga friend yung ginawa natin. Una, dahil iba ito, kapag naka-encounter kayo ng ganito, ginawa natin kanina, pinakaunang ginawa ko, chinik ko muna po yung kanyang battery kung may laman pa, kasi alam naman natin sa IPAI, yung ating fuel injected at ating ECU ay pinapagana sa pamagitan ng ating battery. Chinik ko yung kanyang battery, okay naman, may laman, goods naman yung kuryente na karga niya. Pangalawa, chinik natin yung kuryente ng kanyang spark plug, nakita natin na wala tayong nakitang kuryente. Doon, isa yun sa dahilan. Off natin uli yung susian, tapos natin, pinakinggan natin yung kanyang fuel tank. Walang tumutunog sa kanyang tangke, meaning hindi gumagana yung fuel pump. Wala rin kuryente. So, hindi tayo nagduda, nagpabili, pumunta tayo sa mga sockets. Una, pinuntahan natin yung fuse, yung kanyang fuse box. Nakita natin na nagkaroon ng corrosion doon sa mga sockets niya. Ginawa natin, at bilinis natin. Kung may WD-40 kayo, mas maganda i-spray nyo ng WD-40 yung mga sockets. At nagpalit tayo ng mga bagong fuse. Yun lang po ang gagawin yung mga friend kapag nag-counter kayo ng mga ganitong pagyayari sa inyong mga motor, lalo na sa mga baguang mekaniko. Kapag IPAI talaga ang nag-counter yung pinakauna yung tingnan yung battery, tapos yung kuryente, kung meron ba yung kuryente sa spark plug, tapos gumagana ba kayong kanyang fuel pump sa kanyang tangke. Kung wala kayong narinig doon, isa sa mga kung hindi ba gumagana yung kanyang fuel pump or wala bang kuryente, posible
nagkaroon lang yan ng mga lost contact. Yan lang po mga friends sa araw nito at maraming salamat at ingat lagi sa ating trabaho at God bless sa inyong lahat.